Lance! This is Lance! This is Lance! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba na kayang maamoy ng mga aso ang paglipas ng oras? Yes! As in oras talaga! Ayon sa scientist katulad ni Alexandra Horowitz, ang mga aso daw ay nakakaramdam ng pagbabago sa scent molecules sa paligid nila. Meron silang powerful sense of smell to track yung changes in scents over time, tsaka para matulungan silang mapredict ang passage of time at tsaka mahulaan din ang mga nangyayari sa paligid nila. Halimbawa, habang tumatagal na wala ka sa bahay, humihina yung scent mo, kaya yun yung nagiging timer nila. Kaya pag uwi mo, kahit wala silang relo, alam nila na matagal kang nawala. Kaya ganun na lang yung happiness and excitement nila pagdating mo. Ang galing, no? Hindi lang sila loyal, super sensory powered pa sila. Ayun lang para sa araw na to. Like and follow this page. God bless! Keeps! Nawiwi naman. Sige, ang powerful sense of smell to track yun. This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba na ang mga tuta ay may baby teeth din? Oo, nagpapalit sila ng ngipin ng parang sa tao. Sa edad na 3 hanggang 6 months, unti-unting napapalitan ang kanilang little teeth ng permanent teeth. Kaya minsan napapansin mo, nagngangat-ngat sila ng mga furniture o kaya tsinelas. Nagtitithing sila. Kaya, bigyan natin sila ng chew toys para makagaan sa pakiramdam nila habang tumutubo ang ngipin nila. Ayun lang para sa araw na to. Like and follow this page for more. God bless you. This is Lance! At sa araw na to, hindi na daw kailangan maligo ng mga pusa dahil palagi naman nilang ginugroom ang sarili nila. Tama na natural groomer sila kung saan ginagamit nila ang dila nila para linisan ang sarili. Parang built-in brush. Pero madalas, hindi sapat yon kaya kailangan pa rin nilang maligo. Halimbawa, sobrang dumi, hindi yan kaya ng dila-dila lang. O kaya mahaba ang balahibo, syempre magbubuhol-buhol yon. Minsan may mga balakubak or skin allergies. At we also have cats na obese na hindi na nila maabot yung parts ng katawan nila. So hindi nila nag-groom yung sarili nila. Huh? Ayun lang para sa araw na to. Tandaan, hindi kailangan araw-araw. Minsan once a month lang or as needed lang. And use Pet Safe Shampoo. God bless, keep safe. This is Lance! At sa araw na to, may mga nagsasabing wala daw silbi ang aspin dahil hindi sila purebred. Ang tawag ng karamihan sa asong Pinoy ay aspin, short for asong Pinoy. Hindi man sila galing sa isang kilalang lahi, may halo-halo man silang lahi, pero that's not a bad thing. Ang tawag sa science dito ay genetic diversity dahil halo-halo man ng lahi nila pero mas madalas na mas healthy sila kumpara sa purebred dogs. Mas mababa ang chances nila sa mga genetic diseases katulad ng hip dysplasia, heart problems, at iba pang sakit na common sa mga purebred dogs. Ang galing pa, ang mga aspin ay matatalino, loyal, at kayang mag-adjust sa init ng panahon sa Pilipinas. Survivor talaga! Kaya lang para sa araw na to, kaya next time na may magsabi sa'yo na walang lahi ang aspin, sabihin mo, meron at mas healthy pa. God bless, keep Max! This is Lance! At sa araw na to, grabe, sobrang init. Ramdam niyo ba? Ingatan ang sarili at ingatan din ang pets niyo, lalo na sa ganito kainit na panahon. Alam niyo ba na mas mabilis silang ma-heat stroke kesa sa atin? Tayo ay nagre-release ng heat sa buong katawan sa pamamagitan ng pagpapawis at paghinga, habang sila naman ay may sweat gland located sa kanilang papads and areas of the nose. Nagre-release sila ng heat through panting. Kaya kung sobrang init, ito ang mga dapat nating tandaan. Una, bigyan natin sila ng marami at malinis na tubig. Dehydration ang kalaban sa init. Pangalawa, iwasang maglakad sa tanghali. Mainit ang simento, baka mapaso ang papads nila. Pangatlo, keep them indoors. Mas safe sila sa loob, lalo na kung may electric fan o AC. Apat, huwag natin sila please iwanan sa loob ng sasakyan. Kahit bukas ang bintana, pwede pa rin sila ma-heat stroke in just 10 minutes. 5, alamin ang signs ng overheating. Example, hingal na hingal, wala ang hila, panghihina o pagsusuka. Ayun lang para sa araw na to. Protektahan natin ang ating fur babies dahil hindi lang sila pets, pamilya sila. God bless, keep This is Lance! At sa araw na to, akala ng iba mas okay ang malamig na tubig lalo na pag summer. Pero alam niyo ba, ayon sa veterinary studies, pwedeng makasama ang sobrang lamig na tubig sa pets natin. Pwede kasi silang makaranas ng thermal shock. Ibig sabihin, nagugulat yung katawan nila sa biglaang lamig ng tubig. Lalo na kapag galing sila sa mainit na environment.
Base sa veterinary experts, ang ideal water temperature ay lukewarm water. Hindi malamig, hindi mainit. Para hindi mabigla yung katawan nila at yung komportable sila habang naliligo. At isa pa, hindi ibig sabihin na mainit ang panahon, kailangan malamig na tubig ang gagamitin. Dahil hindi sila nagpapuwis katulad natin. Ayun lang para sa araw na to. So next time na papaliguan mo ang fur baby mo, check mo muna ang tubig. Dapat lukewarm. God bless! Keep This is Lance! At sa araw na to, alam niyo ba na ang mga pusa ay may natural instinct to seek safe and enclosed spaces? At ang box, perfect to para sa kanila na maliit, sarado at tahimik na lugar na parang safe zone nila. Ayon sa mga animal behaviorists, box can help cats na ma-feel nila secure sila at less stressed lalo na sa mga bagong environment. Bonus trivia! May mga studies din na nagsasabi na ang mga shelter cats na may access sa boxes ay mas madali daw maka-adjust at bumaba ang stress level. Para silang may sariling comfort room kung saan pwede silang mag-relax o magtago. So next time na may extra box ka at may pusa ka, itabi mo lang. Baka instant scratch pad na para sa kanila. Ayun lang para sa araw na to. Like and follow this page for more. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa giving ito, kasama natin si Sir Gavin at si Pulgoso. Kilala niyo ba siya? Hindi, siya nga si Pulgo. Golden Retrievers ay kilala sa kanilang friendly at gentle nature. Kaya sila ang #1 dog choice of therapy dogs sa US at Europe. Ayon sa research ng American Kennel Club, sila ay highly empathic and can sense human emotions. At matatalino rin sila. Nasa top 4 sila ng pinakamatalinong dog breeds sa buong mundo. Originally bred din sila for hunting, kaya mahilig sila magdala ng tsinelas, laruan, at basura. They are born to help, kaya kung may Golden Retriever ka, hindi ka lang may man's best friend, may emotional support ka pa. Yun lang! God bless! Kiss! This is Lance! At sa araw na to, dapat ba mas madalas silang paliguan dahil summer? Ayon sa veterinary dermatology studies, ang balat ng aso ay may pH level na 6.2 to 7.4. Mas neutral to kaysa sa humans na 5.5 lang. So kapag palagi mo silang pinapaliguan, na-strip yung natural oils ng balat nila na nagre-resulta to ng pangangate, dry skin o kaya skin irritation. Huwag kalimutan na may tinatawag tayo na skin microbiome. Mga natural bacteria sa balat nila na nagbibigay ng proteksyon. Kaya kapag sobrang ligo, nasisira yung external skin barrier nila o yung natural defense nila. Kung indoor naman ang pet mo, once every 3 to 4 weeks is okay. Pero kung lagi naglalaro sa labas, pwede na ang once a week. So, wag basta ligo ng ligo. Kailangan tamang products at tamang frequency. Gumamit ng gentle at vet-approved shampoo. Ayun lang para sa araw na to. Like and follow this page. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba na bawal ng cow's milk ang mga aso? Ang tiyan ng mga tuta ay hindi sanay sa lactose at maaari itong makapagdulot ng kabag o pagpupoops kapag pinadede sila ng cow's milk. Kaya naman, kung wala ang nanay nila na magpapadede sa kanila, mas safe gumamit ng puppy milk replacers na formulated para talaga sa kanila. Ayan lang para sa araw na to. Like and follow this page. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, alam nyo ba, hindi lang nagpapasaya sa atin ang pets natin. Pampalakas din sila ng mental health. Ayon sa scientists, kapag nag-aalaga ka ng aso o pusa, nagre-release ang katawan mo ng happy hormones na endorphins at dopamines. Ibig sabihin, bumababa ang stress level mo at gumaganda ang mood mo. Kapag maganda ang mood mo, maganda ang araw mo. Kapag maganda ang araw mo, maganda ka. Ayon din sa mga pag-aaral, pets can lower your cortisol or yung stress hormones mo. At pinapababa din ito ang blood pressure mo. And it stabilizes your heart rate. Kaya pala, sabi ng mga experts, ang mga pets daw ay parang natural therapies. Di lang sila cute, sila rin ay parang secret weapon natin laban sa lungkot and anxiety. Ayan lang para sa araw na to. Kaya love your pets ha. Di lang sila basta alaga, sila ay instant happiness generator. Ayun lang, like and follow this page. God bless! Keep safe. God bless! This is Lance! At sa araw na to, isa ka rin ba sa may akala na lahat ng pusa ay ayaw o takot sa tubig? Ayon sa pag-aaral, hindi lahat ng pusa ay takot sa tubig. May mga breeds talaga na fascinated sa tubig, katulad ng Turkish Fan, Maine Coon, at Bengal Cats.
Known sila as water-loving cat breeds. Pero bakit nga ba sila curious sa tubig? May mga pusa talaga na adventurous and playful, lalo na kung positive yung experience nila sa tubig simula ng kittens pa sila. Kumbaga sa tao, tinatawag tong upbringing. Habang may mga pusa naman na ayaw sa tubig o takot sa tubig, dahil ito ayaw nilang maapektuhan yung natural oils ng katawan nila at ayaw nilang ma-disturb yung scent nila. Importante kasi ito sa grooming at temperature control. Kaya kung ayaw ng pusa mo sa tubig, normal lang yan. Pero kung meron kang pusa na consumer, normal lang din yan. Ayun lang para sa araw na to. Like and follow this page for more. God bless. Keep This is life! At sa araw na to, napansin mo ba na kapag kinakausap mo yung aso mo, nag-head tilt sila? Ang cute, diba? May scientific explanation dyan. Una, sound localization. Hindi nila sigurado kung saan nanggagaling yung tone. So, they tilt their head, ina-adjust nila yung ears nila, left or right, para mas accurate. Pangalawa, vision. May ilong sila na parang bridge sa EDSA, blocking the view, kaya nag-a-adjust sila para mas makita yung mukha mo. Social cue reading, ika nga. At pangatlo, mental processing. According to studies, dogs tilt their head when they're trying to understand familiar words, katulad na lang ng walk, car, treats, at iba pa. So next time na nag-head tilt ang aso mo, huwag mo na lang sabihin, "Aww," sabihin mo lang, "Wow, nagpe-process siya ng information." Ang galing, diba? Ayun lang para sa araw na to. Like and follow this page. God bless. Keep safe. This is Lance! At sa araw na to, tanong ng karamihan, kapag po ba moist o medyo basa-basa yung nose ng pets namin, ibig sabihin healthy sila. Kapag dry naman, may sakit. Ayon sa veterinary science, ang nose moisture ng mga aso o pusa ay hindi 100% reliable indicator ng kalusugan nila. Pwede maging tuyo o basa ang ilong nila dahil sa init ng panahon, dahil sa aircon o electric fan, or kakatapos lang nila matulog. Minsan naman dahil nilawayan nila, or minsan dehydrated. Pero hindi ibig sabihin na to may sakit. Ang mas reliable na signs na may nararamdaman sila na dapat bantayan mo at dapat alam mo ay una, walang gana kumain. Pangalawa, matamlay o panghihina. Pangatlo, diarrhea at pagsusuka. At pang-apat, biglang pagbabago ng ugali. So, basaman o dry ang nose nila, observe natin ang whole body, appetite at behavior nila. Not just the nose. Ayun lang para sa araw na to. Like and follow this page. God bless. Keep This is Lance! At sa araw na to, paano mo malalaman kung friendly o aggressive ang isang stray bago mo ito hawakan? Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga veterinary schools dito sa Pilipinas at sa DA Bureau of Animal Industry at POS, may mga senyales sa kilos ng aso na pwedeng magsabi kung pwede ba silang lapitan o hindi. Una, tignan ang body language. Kapag friendly ang strays, usually sila yung mga kusang lumalapit kapag tinawag mo. Excited, nagwawag yung buntot, at relax ang katawan. Pero pag aggressive, ingat ka. Huwag mo na silang lapitan o hawakan. Usually sila yung mga hindi lumalapit kahit natawagin mo. Stiff ang katawan, nakatayo ang buntot, at minsan nag-growl pa. Pero minsan sila din yung mga sobrang takot. May trauma sa tao, pero hindi natin sila masisisi kasi saktan natin sila eh. Kaya next time na makakita ka na stray, huwag mo silang tatakutin. At least lang, huwag mo rin silang bibiglain. Observe muna from a distance. And remember, strays act that way kasi takot sila o na-trauma sila. Hindi naman sila palaging masama. Ayun lang para sa araw na to. At tandaan, kapag hindi ka sure, huwag mo nang hawakan. God bless. Keep safe. This is Lance! At sa araw na to, napansin mo ba na nanginginig ang aso mo kahit na hindi naman malamig? Maraming dahilan kung bakit nangyayari ito at isa sa pinakakaraniwang dahilan ay dahil sa stress o anxiety. Pwedeng dahil sa sobrang takot, bagong kapaligiran, o kaya naman dahil sa mga malalakas na tunog tulad ng kulog o mga paputok. Pwede rin itong senyales ng pain o discomfort. Ayon sa mga veterinary studies, ang panginig ay isa sa mga subtle signs na may nararamdaman silang sakit, lalo na kung tahimik lang sila. Sa maliliit na breeds, pwede itong sanhin ng hypoglycemia o mababang blood sugar, lalo na kung matagal na silang hindi kumakain. Pero kung tuloy-tuloy ang panginig, lalo na kung may kasama itong pagsusuka, panghihina at pagbabago ng ugali, mas mabuting magtungo at ipasuri sila sa inyong mga veterinaryo. Ayun lang para sa araw na to, kaya kapag nakita mo silang nanginginig, hindi palaging simpleng giniginaw lang. Minsan, may mas malalim na dahilan. God bless! Kiss! This is Lance!
At sa araw na to, napansin mo ba na nanginginig ang aso mo kahit na hindi naman malamig? Maraming dahilan kung bakit nangyayari ito at isa sa pinakakaraniwang dahilan ay dahil sa stress o anxiety. Pwedeng dahil sa sobrang takot, bagong kapaligiran o kaya naman dahil sa mga malalakas na tunog tulad ng kulog o mga paputok. Pwede rin itong senyales ng pain o discomfort. Ayon sa mga veterinary studies, ang panginig ay isa sa mga subtle signs na may nararamdaman silang sakit, lalo na kung tahimik lang sila. Sa maliliit na breeds, pwede itong sanhin ng hypoglycemia o mababang blood sugar, lalo na kung matagal na silang hindi kumakain. Pero kung tuloy-tuloy ang panginig, lalo na kung may kasama itong pagsusuka, panghihina at pagbabago ng ugali, mas mabuting magtungo at ipasuri sila sa inyong mga veterinaryo. Ayun lang para sa araw na to, kaya kapag nakita mo silang nanginginig, hindi palaging simpleng giniginaw lang. Minsan, may mas malalim na dahilan. God bless! Kiss! This is Lance! At sa araw na to, akala mo ba pusong bato ang pusa mo? Ayon sa mga pag-aaral, cats actually form strong bonds with their owner, parang baby sa mga magulang. Ayon sa 2019 study from Oregon State University, mahigit 65% ng mga pusa ang nagpakita ng secure attachment sa kanilang owners. So kapag sumunod sila sa'yo o tumabi sila sa'yo, that is love. Yung tinatawag natin na suplado o suplada, minsan yan ay sign of stress, overstimulation, or simply gusto lang nila ng me time. Kaya next time na dinedma ka ng pusa mo, hindi ibig sabihin pusong bato sila. Baka naman overwhelmed lang o wala sa mood. Ayun lang para sa araw na to, and remember, your cats love you just in a low-key and introvert way. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, Happy Pride Month for parents! At Lance, may bading po ba na hayop? Ayon sa science, nasa mahigit 1,500 species ng hayop ang nagpapakita ng same-sex behavior. Kabilang na ang aso, pusa, dolphin, penguin, at kahit nga leon eh. May mga lalaking aso na nagmamount sa kapwa lalaki at may mga lalaking pusa na nagpapakita ng affection sa kapwa lalaki. Pero hindi ibig sabihin nito na bading sila gaya ng sa tao kasi ang pagiging LGBTQIA++ ay patungkol sa identity. Sa hayop, kilos o behavior ito kasi wala naman silang concept ng gender identity. Pero isang paalala ito, that diversity is normal, hindi lang sa tao, kundi pati sa hayop at buong kalikasan. Tandaan, hindi lang tao ang mahulay. So this Pride Month, let's celebrate love and acceptance kahit may buntot at balahibo. Ayan lang, God bless! Keeps! This is Lance! At sa araw na to, madalas natin marinig na aso yan, sanay sa buto. Pero ayon sa veterinary science, mali yan. Kapag pinakain mo ng buto ang aso, lalo na yung mga niluto, katulad ng chicken bones or T-bones, pwede itong mabasag sa loob ng tiyan, maging matulis, at magdulot ng internal bleeding or intestinal blockage. Ayon sa mga pag-aaral, bones can cause mouth injuries, choking, esophageal and stomach injuries, and even death. Sa mga vet ER, isa to sa pinaka-common emergency cases. Kaya tandaan for parents, hindi ibig sabihin natural ay safe palagi. Iwas sa buto, iwas sa peligro. Ay lang para sa araw na to. Protect your dog at huwag pakainin ng totoong buto. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, big eyes. Cute, diba? Pero alam mo bang risky yan? Shih Tzus have big and bulging eyes, kaya mas prone sila sa eye injuries. Minsan nga yung simpleng pagkakamot can cause corneal ulcers. At dahil flat-faced sila, madaling tamaan ng mga alikabok at buhok. Kaya remember to check their eyes regularly. Kapag may muta, tanggalin agad. Kapag mapala, ipacheck mo na agad. Kasi isa yon sa pinaka-sensitive part ng katawan nila. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Tada! This is Lance! At sa araw na to, pinipet mo yung cat mo tapos bigla kang kinagat. Normal lang yan. It's called petting-induced aggression. Sobra na sila sa stimulus kaya bigla-bigla silang nangangagat. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw nila sa'yo. Cats need consent din. Kaya kapag nangyari ito, huwag natin silang pilitin. Respect din natin yung personal space nila, okay? Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Uy! Bakit ka nagalit? This is Lance! At sa araw na to, kanina, may nakita ako na random dog. Nilapitan ko siya at binigyan ko siya ng pagkain, kinain niya agad. Isa ito sa mga signs na may owner si dog bukod dun sa collar na suot niya. Isa pa, papahawak siya. Pero tandaan, hindi lahat ng random dogs na makikita natin dyan sa daan ay ganito kabait. May mga asa pa rin na ayaw magpahawak dahil takot or defensive. Kaya importante pa rin na maging cautious at makiramdam tayo bago tayo lumapit. Ayun lang muna para sa araw na to. Tandaan, huwag basta-basta hahawak ha. God bless! Keep safe!
This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba yung bigote ng mga pusa o vibrissae o mas kilala natin bilang whiskers ay mga highly sensitive touch receptors. Nakakaramdam sila ng slightest air movement at ginagamit nila yan para sukatin ang sarili nila kung kasya sila sa narrow space. Kadalasan, ang haba ng whiskers nila ay kasing lapad ng katawan nila. Kaya next time na makita mo yung pusa mo na nagme-measure muna bago pumasok sa isang box, science yan, hindi yan kaartehan. Ayun lang muna para sa araw na to. Kadas keeps! This is Lance! At sa araw na to, let's talk about the 3 a.m. zoomies. Alam niyo ba that cats are crepuscular? Ibig sabihin, pinaka-active sila sa gabi at madaling araw. Kaya kung may insomnia ka, perfect roommate ang pusa. Dahil gising din sila during twilight hours sa gabi at early in the morning or dawn. Ayun lang muna para sa araw na to. Kadas keeps! This is Lance! At sa araw na to, ginagawa rin ba ito ng pusa mo? Instinct yan from hunting. Testing kung buhay o hindi ang prey. Pero sa bahay, testing lang kung may patience ka pa. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless you! This is Lance! At sa ano to, alam niyo ba that group of cats are called clouder? Habang ang baby cats naman are called kittens. Ang pusa na magkakapamilya naman are called clutter. Kaya next time na makakita ka ng maraming pusa sa kanto, sabihin mo, uy, ang cute ng clouder. Ilang galas keeps! This is Lance! At sa araw na to, alam niyo ba na may pusa na mas malaki pa sa ilang breeds ng aso? Meet the Maine Coon, sila ang gentle giants ng cat world. Kaya nilang tumimbang ng halos 8 to 12 kilos at may record sila na umaabot ng 120 centimeters mula ilong hanggang buntot. Imagine, para kang may maliit na lion sa bahay mo. Kaya kahit ganun sila kalaki, they're super gentle, sweet, and clingy. Kaya kung may Maine Coon ka, be proud. Ayun lang para sa araw na to. God bless keeps! This is Lance! At sa araw na to, alam niyo ba na hindi lahat ng purrs ng mga pusa, ibig sabihin, masaya sila. Minsan, it is a cry for help. Kasi nagpo-purr sila to comfort themselves kapag stress o may sakit. Stress na siya. At ganun din sa tao. Minsan kung sino pa yung pinakamasisiyahin, sila pa yung may mga pinakamabibigat na dinadala. Kaya remember to be kind palagi. It may not cost you anything, but it means so much para sa ibang tao. Ayun lang. God bless keeps! This is Lance! At sa araw na to, nalilito ka rin ba sa pinagkaiba ng turtle at ng tortoise? Alamin natin yan. Ang tortoise, katulad nitong mga sulcata tortoise, ay nakatira lang sa lupa. Mapapansin nyo yung katawan nila, mabigat, bilugan yung shell, at saka yung mga paa nila, parang mga elepante. Habang ang mga turtles naman ay may almost flat at magaan na shell, tapos yung mga paa nila ay parang flippers para sa paglangoy. At eto pa, ang mga tortoise ay herbivores. Kumakain sila ng mga laman at mga gulay. Samantalang ang mga turtles naman ay kumakain ng mga halaman at ng mga maliliit na hayop. So next time na makakita ka ng mga pagong, alam mo na ang pinagkaiba ng mga tortoise at ng mga turtles. Ayun lang para sa araw na to. God bless. Keep. This is Lance! At sa araw na to, bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Napansin mo ba na kapag binabasa mo sila, nag-iinugan sila bigla? Akala ng iba, nag-iinerte lang sila. Pero may reason yan. Sensitive kasi sila sa temperature changes, kaya mabilis silang ginuhin. At yung balahibo nila, matagal matuyo, uncomfortable, at saka mabigat sa katawan. Kaya kung maliligo yung cats mo, dapat slowly at warm water or lukewarm water lang. Remember, ayaw nila na nabibigla. Ayun lang para sa araw na to. God bless keeps! Bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Bigat. This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung anong hayop ang may tatlong puso? Ang mga
octopus at kaya rin nilang magpalit ng kulay in less than 1 second. Sobrang adaptive, diba? Astig! Pero kaya mo rin yun. Kahit sobrang stressful ng environment, kaya mo rin mag-adapt and mag-adjust. Hanapin mo palagi yung lesson sa lahat ng ginagawa mo para magkaroon ka ng opportunity to grow and improve so you can shine in your own way. And now, God bless, keep